The PCSO will shoulder the doctor's fee of indigent patients. The PCSO says this is effective beginning October 30, coinciding with the National Charity Day. Prior to this, only the hospital bill of patients covered by PCSO's medical assistance. The PCSO is set to issue complete guidelines on the matter in the coming days. PCSO intends to cover the professional fee of doctors, whereas before, we only cover the hospitals, the room, at hindi pa nga lahat ng room, no? And now we will cover the professional fees of doctors. Oh, sabi nga nila magandang balita yan kasi ang nangyayari kaya tumataas din yung bill ng mga pasyente, hindi sila makaalis dahil hindi rin nila mabayaran yung doctor's fee. Hindi mo mabayaran and you're waiting for the clearance to come from yung let's say sa PCSO kasi humingi ka ng tulong or sa PhilHealth. Pero while waiting for it, syempre, you're incurring other expenses. Exactly. Kahit wala ng gamot, binabayaran mo yung kwarto. Yes, oo. Pero yun nga, ang kailangan malinaw dito, kasi hindi naman lahat, hindi 100% yung ibibigay ng PCSO. May portion lang. May portion lang. Ilang porsyento yun? Magkano? Yun ang tatanong Depende natin. sa package yun eh. Oo. Tapos number 2, ilang araw bago nila mabigay sa doktor yung professional fee. Because meron tayong mga history, diba, sa government na ang tagal magbayad ng, kunyari sa PhilHealth, ganyan. Tapos meron din mga ibang reklamo sa mga ospital na yung mga letter, yung guarantee letter from PCSO, hindi na kaagad nabibigay sa kanila. So yung utang kasi, supposedly utang sa mga ibang hospitals daw. Di ba, naalala namin PHAPI, yung Private Hospitals Association said, although they are PhilHealth is already settling ibang debt nila, ang problema, it's in tranches, hindi siya kabuuan or not a high percentage of it. So, kahit nabayaran mo ang certain tranche, pero may panibagong kaso papasok sa hospital na may guarantee letter, so useless din ang pumapasok dahil nagko-compound lang yung mga utang ng PhilHealth, hindi natatapos. Yes. So, yun ang dapat natin na malinaw dito kung makakausap natin from PCSO kung ano yung mga guidelines nila para mapatupad ito. Kailan nila ito papatupad, magkano yung ibibigay nila, tapos ano yung timeline ng pagbibigay nila sa doktor ng bayad, etc. Kasi yan importante yan dahil alam mo, kapag hindi nga, tulad na nabanggit natin kanina, ay may langaw siya. Hindi hindi ang tawag doon, hindi kaagad mababayaran yung mga doktor, problema din yun, di ba? Alright, mamaya subukan po natin ma-interview yung mga taga-PCSO. But for the meantime, balikan natin, Diego, kanina yung pinag-uusapan natin tungkol sa PCSO because meron tayong makakausap today. Let's talk more about that. PCSO Assistant General Manager for Charity Sector, Dr. Larry Cedro, is on the line with us. Magandang umaga. Hi, good morning Angelo and Angela at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Yes, I'd like to start doon. Sino po ang mga qualified na maka-avail ng free doctor's fee? Okay. Primarily, ang ating bigyang prioridad dito ay ang mga indigent patients na lumalapit sa atin. And then, as mentioned and announced by the GM, the professional fee is part of the augmentation of PCSO to the needs of our kababayan. Ilang porsyento po or magkano po yung maibibigay ng PCSO dito na professional fee sa mga pasyente na kailangang magbayad ng PF, ng doktor? Okay. Sa ngayon kasi, Angela, naka-case rate ang PCSO sa kanyang medical assistance program. Right. No? So, basically, pag na-establish namin kung magkano halaga ang pangangailangan patungkol sa hospitalization and professional fees, then ito po ay ilalagay naman natin sa ating guarantee letter. Kasi ang guarantee letter ang medium of transaction ng PCSO sa medical assistance program. So parang ano po yun, isasama na siya dun sa typical na guarantee letter na babayaran na porsyento ng PCSO sa ospital, tapos ilalagay na po doon yung dun sa professional fee. Tama po? Yes. Nakapaloob na doon that the guarantee letter may be utilized both for the hospitalization expenses or that of the professional fees, whichever is applicable. Kung may mga usapin kasi tayong natatanggap na
ang pangangailangan na lang talaga ng individual ay yung payment sa professional fee. Oo. So at least by this time, as announced by our GM Robles, ito ngayon ay matutugunan na ng PCSO. Yes, I'd like to clarify din po, yung marami kasi sa mga indigents natin na wala pa rin access to documents to prove yung that they are indigents. For this po, kung emergencies, may possibility po yung mga doctor's fee masama pa rin sa pag-waive natin dito? Yes, Angelo. No? We will still be able to provide the necessary assistance given the situation na kinakaharap ng isang individual. And ibigyan na natin ng emphasis din, Angela and Angela, that this move of PCSO is in response to the instruction of the President and that of Speaker Romualdez in order for us to expand and to support lang yung DOH MAI program nila to complement the program of DOH and that of PCSO. While we understand kasi po, ang dami talagang humihingi ng tulong sa PCSO, may mga programs rin po tayo in place to make it easier for mga kababayan natin, especially mga may cases na medyo malala na mas madali ang proseso po to apply for these programs or the aid or yung help na binibigay ng PCSO. Yes, Angelo, actually, ni-reduce na natin yung mga documentary requirements para maka-avail sila ng assistance sa amin. Ang kailangan na lang talaga naman nila is the medical abstract and ang statement of account na pirmado ng billing section head and the ID of the patient and that of the representative who is applying for and in behalf of the patient. So those are the basic documents na lang ngayon na kakailanganin. And that will be enough for us to make the necessary evaluation. Okay. So, yan din po yung mga kakailanganin. Dito naman po, doon sa hihingi din po ng pambayad sa professional fee. Yung mga nabanggit nyo pong documents. Yes, Angela, I confirm that. Yung, kung ano yung dokumento na sa hospitalization, ganoon na rin ang sasama natin for issues affecting the professional fees naman. Normally po, ilang araw po para po mabayaran ng PCSO ang ospital doon sa bill ng isang pasyente at ngayon po isasama na yung professional fee? Okay. Dalawang bagay muna, Angela. Una, we can assure everyone na once kumpleto ang dokumento at nag-qualify sila, within 24 hours, i-release namin yung guarantee letter. Patungkol naman sa payment, we are committing within 45 days, pero based on our actual practice, we can settle the bill within 30 days naman. Oo. The reason I asked this po, Doc Larry, because sinasabi nga po dito ng House Committee on Appropriations Chairman and ako, Bicol Party List Lawmaker Zaldi sabi niya po ay pinapaalalahanan niya po ang PCSO dun sa, ang tawag po dito, yung mabilis na pagbayad sa mga ospital. Kasi may mga incidents po or mga instances na yung mga ospital po ay nagsasabi nga po na hindi pa po sila nababayaran. Meron po ba tayong data on that? Kung may mga ilang ospital pa po tayo may mga backlog when it comes to paying them? In so far as the arrears of PCSO, Angela, I believe halos natugunan namin lahat. What we are processing right now are the current accounts na patungkol sa mga recently issued guarantee letters. So, naging judicious naman ng PCSO to settle the obligations sa kadahilanan kasi part ng aming commitment and minomonitor kami sa performance namin yung prompt settlement of our obligations, Angela. All right. With that, thank you so much. That was PCSO Assistant General Manager for Charity Sector, Dr. Larry Cedro. Thank you so much.